Daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me. Sa'yo, Jesus, alam ko you can lead and guide me. Because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me. Because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me. because God works in you for me. Salamat sa Diyos, sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga Bible study. Dito po sa ating programa, Ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study. Sa atin pong segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Huwebes po ng gabi ng May 14, 2026 at sa kalooban po ng Panginoon ay live ang ating programa. Mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan, sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. Tayo po'y napapanood dito sa Pilipinas at maging sa abroad ng ating mga ka-Bible study. Binebelcome po natin ang lahat ng mga ka-Bible study sa Facebook Live at sa YouTube Live. At ngayong gabi ay atin na pong pabatiin ang atin pong palagi ang kasama sa programa, si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Salamat po sa Panginoong Diyos. At ngayong gabi, meron po tayo mabuting pagkakataon na tayo po ay muling magkwentuhan at muling tumalakay ng mga bagay po na may kinalaman sa ating pananampalataya. Si po ni Brother Willie ay makikiusap sa inyo na paki-like, paki-share at mag-comment po kayo kung saan po kayo naroroon upang malaman po namin ni Brother Willie kung saan na po ang nararating ng ating programa. At ngayong gabi ay maaga po natin binabati ang mga maaga pong nagsitutok sa YouTube Live. Meron po tayong 38 sa ngayong gabi. Magandang gabi po kay Authorized Sniper, kay Brother Philip Lopez, kay Sister Noemi Visitasyon, kay Sister Ninita Chuya, kay Rolly Bermus, shout out from Lawag City, Ilocos Norte, kay Benjamin Ermeli Jr., magandang gabi mga kapatid. Kay Brother Jerry Mahinay. Magandang gabi po, Brother Jerry. Kay Christy Santos. Magandang gabi po. Kay Brother Charlie Camacho.
kay Brother Nestor Nuelan, Sir Girly Saminiano. Magandang gabi po sa lahat ng nasa YouTube. At sa Facebook naman po, ay meron po tayong free na live viewers. Magandang gabi po kay Ninyo Ray Liwanag Karnate. Nakikinig na po kami ni Nanay at isang kapitbahay, Caloocan South, near C3. Kay Sister Marites Quent ng Germany. Magandang gabi po, Sister Marites. At yun lang po ang nasa ating Facebook Live. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Brother Willie. Magandang gabi muli sa lahat ng ating mga Bible study. Salamat po sa ngayong gabing ito ay muli po kayong bigay ng oras tumutok dito sa ating programa. Bagamat marami, Brother Edwin, ang tinututukan yung mga nangyari dyan sa Senado, Brother Edwin. Oh, Brother Willie, gabi, madaling araw ni talagang lahat yata ng Pilipini, gising pa eh. Dahil nga doon sa nangyaring nung nakaraang Martes ng gabi, tinalakay natin yung tungkol sa gulo sa Senado. Yes, Brother Willie. Hapon ang nangyari, hindi lang basta gulo. Oo. Barila na, Brother Edwin. Oo. May mga putukan ang naganap, Brother Willie. Oo, at yan, Brother Edwin, sa aking edad ngayon, 52 anyos. Opo. Mula nung ako'y magkaisip, at malaman ko na yung tungkol dyan sa ating bansa, sa Pilipinas, na isang demokratiko, Opo. Demokrasya tayo Yes. Merong tatlong sangay dyan ng gobyerno. Ang executive, ngayon sa presidente, Brother Edwin, Yes. Tapos yung sa judiciary, yung sa hukuman yan, Brother Edwin. Yes. Sa mga korte. Opo. At sa legislative, yung namang mga mambabatas. Yes. Mga senador, mga congressman, Brother Edwin. Opo. Ngayon lang ako nakabalita. Ngayon ko lang naranasan, Brother Edwin, na yung Senado ay merong sa loob mismo Opo. ng Senado may nangyaring barilan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Hindi hindi bihirang lugar yan para diyan maganap yan, Brother Willie. Oo, iyan isang mahigpit na na lugar na yung security diyan, Brother Edwin. Mahigpit. Oo, may pagbabantay diyan na seguridad na binibigay, di ba? Yes, Brother Willie. Para mangyari yung gano'n na may mga maipasok doon ng mga armas, Yes. Yun, doon nga sa balita, bago ako bumaba rito sa ating studio, Brad Edwin, Opo. nanood muna ako ng balita. Ano po ba ang huling kaganapan, Brother Willie? Isa naman na sinasabi, punta ako sa TV Patrol, punta ako sa 24 oras. Yes. Ang kinikwento merong mga ahente ng NBI na sinita noong mga taga-Osaha. Yes. Yung Osaha, yun yung security ng Senado, Brother Edwin. Opo. Noong magpakilala naman na mga taga-NBI, yung mga may dalang mga armas. Yes. Di sinabihan noong taga-Osaha na ibaba ang kanilang mga hawak na barel. Opo. Ang sabi, itinaas daw, Brother Edwin. Oo, ibig sabihin palaban, Brother Willie. Oo. Kaya ang ginawa noong taga-Osaha ay nagpaputok ng warning shot, Opo. Brother Edwin. Yes. Sa taas nagpaputok. Yes. Ang nangyari, yung mga sinasabing mga NBI agents, Brother Edwin, Opo. gumanti ng putok. Yun. Nagkapalitan ng putok. Yes. Ay mabuti na lang, Brad Edwin, sa balita, wala namang nasaktan. Opo, yun lang po ang mabuti dahil ayon sa balita. Oo, walang nasugatan at walang namatay, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo, yun yung mula pa kagabi hanggang madaling araw, at ngayong
O, maghapong ito, Brad Edwin. Opo. Yun palang nangyaring putukan na yun, Brad Edwin. Opo. Pagkatapos ng putukan, yun palang gustong arestuhin Opo. ng mga NBI Yes. si Senador Bato de la Rosa. Opo. Sabi, wala na pala sa Senado ngayon, Brother Edwin. Iyon ang malinaw na katotohanan, Brother Willie. Si Senator Bato ay wala na ngayon sa Senado. Yes. Oo, ibig sabihin, Brother Edwin, dahil nga may kaguluhang nangyari, ano? Yes. Nagkaroon ng pagkakataon si Senador Bato de la Rosa, no, na siya makaalis doon sa compound ng Senado, Brother Edwin. Nang tahimik, Brother Willie. Oo, at kasi nga merong ang kaguluhan, di ba? Ang atensyon ng mga tao nawala kay Senador Bato. Na-divert. Na-divert. Brother Willie. Ngayon, Brother Edwin, maraming mga nagko-comment dyan sa pangyayari na yan. Opo. Oo, yung mga hindi nagustuhan niya si Senador Bato nawala doon sa Senado, Brother Edwin. Yes. Doon nga sa isang GC ng mga exiter na ako ang admin, Brother Edwin. Opo. Nako, meron dong nag-post nung kanyang saloobin. Talaga namang, Inilabas lahat. oo, Brother Edwin, tinodo talaga Opo. Tinodo. Doon pa naman sa GC na yun, merong patakaran Opo. na pagka usaping politika, iwasang pag-usapan. Yes. Brother Edwin. O kasi Brother Willie, pagmubulan lang pagkakabahabahagi. Oo, wala naman talagang gagawin ng politika kundi paghiwa-hiwalay ng damdamin ng mga tao, Brother Edwin. Yes. Yun. Sabi ko ako, noong nakaraang Martes ng gabi, ako ay binigyan ko ng pagtalakay yung tungkol sa gulo sa Senado, Brad Edwin. Opo. Dahil merong nakiusap na yun, bigyan natin ng pagtalakay, merong nagtanong sa atin, Brad Edwin. Yes, kaya po natin tinalakay, Brother Willie. Oo, ako lang bakit ko pag-uusapan yun, ba't ko tatalakayin dito yun, Brad Edwin, di ba? Yes, Brother Willie. Tsaka marami tayong tanong na nakaline up na dapat sagutin. Oo, yun ang sinabi ko roon sa GC na kahit ulit-ulitin nyo kako yung video nung Martes ng gabi Opo. na tinalakay ko yung tungkol sa nangyaring gulo sa Senado, Brother Edwin, yung bang napalitan yung leadership, ano? Opo. Tapos dumating si Senador Bato de la Rosa na may humahabol. Yes. May habulang nangyari sa hagdanan. Opo. Na pasubsub pa nga, Brother Edwin, di ba, no? Opo. Ayun. Dahil doon sa naging papakita doon ni Senador Bato de la Rosa, yung kanyang pag-attend ng sesyon. Yes. Nakaboto siya, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Oo, nakumpleto yung 13 bilang Opo. boto para mapalitan ng leadership ng Senado, Brother Edwin. At sa tingin ko, Brother Willie, naman talaga ang ginampada ni Senator Bato de la Rosa. Oo, kaya talagang siya naglakas ng loob, ano? Yes, Brother Willie. Bagamat may bali-balita na nga na si aarestuhin Yes. ng ICC, no? Opo. Talagang siya pumunta sa Senado para nga siya ay makaboto, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kaya lang, nung siya naroon na sa Senado, Brother Edwin, nandun na yung mga pagtatangka, attempt Yes. na siya arestuhin. Dahil nga may hawak naman na warrant of arrest ng ICC yung mga nasa NBI sa pangunguna ni dating Senador Trillanes, Brother Edwin. Opo. Eto na, Brother Edwin, dumulog na si Senador Bato de la Rosa sa Supreme Court. At humihingi siya ng TRO. Yes. Para umilos ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, Brother Edwin. Opo. Magitan na, ano? Yes. Hindi pa naglalabas ng TRO ang Supreme Court. Yes. Sabi, mga 72 hours. 3 days yun, Brother 3 Willie. days pa. Yun, kailangan hihintayin, Brad Edwin. Oo. Maghintay ng 3 days. Saka palang lalabas yung TRO kung pabor o hindi pabor kay Senador Bato de la Rosa.
Yes, Brother Willie. Yun. Maraming mangyayari sa loob ng 3 araw, Brother Willie. Yes. Yun ang ibig kong iparating dyan sa mga nanggigigil ngayon sa pangyayari, Brother Edwin. Opo. Na hintayin natin yung ilalabas ng Korte Suprema. Yes. Ha? At pagka naman ang sinabi ng Korte Suprema na yung warrant of arrest ng ICC, yun ay may visa yun, Brother Edwin, para ipatupad dito sa atin sa Pilipinas. Opo. Para maaresto si Senador Bato de la Rosa. Yes. Yun yung ating irespeto. Opo. At kahit si Senador Bato de la Rosa, yung sinasabi niya, na siya magpapasakop naman sa Supreme Court. Yes. Yun ang ating inaasahan sa kanya, Brother Edwin. Tama po. Na kung siya ngayon ay ginawa niya yung pag-alis sa Senado, kasi sabi para wag na raw madamay ang iba pang mga senador Yes. at yung iba pang mga tao sa Senado, Brother Edwin. Opo. Ano na lang siya umalis doon. Opo. Kumbaga para na lang mapayapa na yung mga taga Senado, Brother Edwin. Yes. Yun nga, Brother Edwin, ang aking gustong iparating sa ating mga Bible study na mahilig sa mga usaping politika. Kahit naman sino, Brother Willie, mahilig sa mga ganyan eh. Oo, hintayin na lang natin na ang Supreme Court ay maglabas ng kanyang desisyon, yung TRO, Opo. kung papaboran ba si Senador Bato de la Rosa o hindi. Yes. Yun lang. At wag na muna tayong magbitaw ng kung ano-ano na mga salita, Brother Edwin. Opo. Na sinasabi na mamamatay tao si Senador Bato, kriminal. Walang ganun muna dapat, Brother Yes, Brother Willie, Edwin. opo. Korte ang magsasabi niyan. Tama po. Ha? Husgado, hukuman, Brother Edwin. Yes. Hindi yung tayo na dahil ikaw ay ikaw ay doon sa politiko, doon ka pabor Yes. na kontra kay Senador Bato, kaya pagka magsasalita ka kay Senador Bato, talaga namang yun ang sinasabi na siya dapat malagot sa batas dahil siya kriminal. Mamamatay tao, yung Brother Edwin. Yun Yes. ang hindi tama. Talaga po, dahil hindi pa naman napapatunayan, Brother Willie. Di ba binasa ko nga nung nakaraan na may due process? Opo. Nakakalimutan yata ng ating mga ka-Bible study na kahit sa Biblia may itinuturong due process. Na kailangan mo ng dinggin, Brother Edwin. Opo. Kailangan mo ng mahatulan. Yes. Di ba? Opo. Yun ang dapat na maibigay muna rito sa kay Senador Bato de la Rosa, Brother Edwin. No? Yes. O ngayon, ang sinasabi nga, ang daming mga abogado nagsasabi, Brother Edwin, ng kanikan nilang mga point of view. Opo. Mga nag-aral ng batas, mga abogado, pero iba-iba ang kanilang pagkakaintindi sa batas, Brother Edwin. Yes, iba-iba ang interpretasyon, Brother Willie. Oo, may nagsasabi na kailangan yung ICC warrant of arrest ay dalhin muna sa local court, Brother Edwin. Yes. At kailangan yung local court ngayon ng pagtibayin yung warrant of arrest, Brother Edwin. Opo. Yun sabi ng ibang abogado. Yes. Meron namang ibang abogado ay hindi na kailangan niya. Opo. Dahil ikayan ay warrant of arrest galing sa ICC, effective na yan, Brother Edwin. Yun, Brother Willie. Parehong abogado yun. Parehong abogado yan. Magkaiba sinasabi. Magkaiba na sinasabi. Kaya ang makapagbibigay talaga ng tamang interpretasyon, Brother Edwin, sa batas, Yes. ang hukuman, Opo. ang Supreme Court, Yes. Brother Edwin. Kaya yung mga narito sa ating programa ngayong gabi, hindi naman tayo pare-parehong abogado dito. Yes. Pero may abogado dyan na si Attorney Lingad. Yes. Attorney Indusil. Opo. Yun, sila yung talagang, Brother Edwin, pag-uusapan batas ng tao, Yes. sila yung
mas nakakaalam kumpara sa atin, Brother Edwin. Tama po, dahil yun ang pinag-aralan nila, Brother Willie. Pero hindi sila ang final. Yes. Hindi mga abogado. Opo. Dapat yung mga nasa mataas na hukuman. Supreme Court. Supreme Court, Brother Edwin. Supreme Justice. Yung mga justices. Opo. Brother Edwin. Yes. Pagka sila naglabas ng kanilang interpretasyon sa batas, Yes. final yun. Opo. Hindi na pwedeng questionin yung Brother Edwin. Map. O kaya yung mga ka-Bible study natin na mainit. Brother Edwin, Opo. hindi pa ako, kumbaga, nag-uumpisa pa lang ako maglatag. Marami nang pumapasok dito, no? Oo, Brother Willie. Medyo kailangan sawayin, Brother Edwin? Dahil itong ating programa nga, hindi naman talaga tayo, Brother Edwin, interesado pag-usapan ng politika dito, eh. Yes. Oo. Meron lang mga nakiusap, nagsabi, no? Yung Sister Rowena Hamyas, di ba, no? Opo. Kaya natin to tinalakay noong nakaraang Martes ng gabi. Ayan, Brother Edwin, pakibasa mo uli. Yan, sabi po ni Sister Rowena Amias, good morning, Brother Willie. Kumusta na po? Ang gulo ng gobyerno natin. Ano po masasabi nyo? Ayon sa Biblia. God bless po. O, di ba? Dahil nga ang involve NBI, no? Ang involve yung OSAHA, yung security ng Senate. Di ba sila nagbabarilan, Brother Edwin, Yes, di ba? Yun, kaya tayo nagpapaalaala lang sa ating mga ka-Bible study. Opo. Na tayo magmasid, mag-observe, Opo. makinig at timbang-timbangin natin yung mga pangyayari, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yon. Yung mga inaakusahan, Brother Edwin, kasi baka walang karanasan ang iba na maging akusado sa korte, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Baka hindi pa nila na-experience yun, Brother Willie. Oo. Mahirap po kasi mga kapatid, mga ka-Bible study na wala naman po kayo doon sa sitwasyon ng tao. Yes. Parang kayo ay mabilis magbitaw ng salita. Nagiging judgmental, Brother Willie. Oo. Kasi, Brother Edwin, maingat nga ako magsalita, Opo. Ayokong ako'y mapag-isipan na ako'y kakampi ni Senador Bato Yes. de la Rosa, Brother Edwin. Opo. Ako, kakampi ko nung nasa patwiran. Yes. Kakampi ko nung nasa tama, Brother Edwin. Tama po. Yun ang lagi kong gustong matindigan. Kung sino yung tama, kung sino yung nasa katwiran, doon ako, Brother Edwin. Tama po. Yung kay Senador Bato, kaya naman siya umiwas kasi sinasabi niya na talagang hindi titigil na pasukin ng Senado hanggat siya naroroon, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Tsaka talagang hindi matatahimik ang Senado hanggang siya nandoon sa Senado, Brother Willie. At may mga sibilyan nandun. Yung mga nagtatrabaho doon, Brother Edwin. Madadamay, Brother Willie. Pati mga kapwa niya senador. Yes. O kaya kung siya man halimbawa sinasabing tumakas, Brother Edwin, meron bang batas dito sa Pilipinas na nilabag si Senador Bato? Yun ang doon batas sa Pilipinas, Brother Edwin. Yes, opo. Ang warrant of arrest galing sa ICC. Brother Edwin. Yes. Ang pinag-uusapan, dahil tayo nasa Pilipinas, batas ng Pilipinas, meron ba siyang nilabag? Si Senador Robin Padilla na siyang kasama ni Senador Bato na umalis ng Senado, meron din bang nilabag? Apo, Brother Willie. Yung magandang tanong, Brother Di ba? Willie. Kasi hindi natin pwedeng sabihin meron. Oo. Hindi rin natin pwedeng sabihin wala, Brother Willie. Kasi Senador si Robin Padilla, Senador si Bato de la Rosa. Yes. Diba? Pwede silang maglabas-pasok sa Senado Yes. Diba? Opo. Kung may kaso man na sinasabi kay Senador Bato de la Rosa, kaso sa ibang bansa, yun, Brother Edwin. Yes. Doon isinampa yung kaso. Yes. At naglabas ng warrant of arrest ang korte na galing sa ibang bansa. Opo. Ang ICC, Brother Edwin. Yes. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong. Yes.
Wala naman akong alam na batas sa Pilipinas na nilabag itong si Senador Bato de la Rosa. Opo. Maging si Senador Robin Padilla nang samahan niyang lumabas ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Tama po. Di ba, Brother Edwin? Yes, opo. O kaya ang ating magagawa dito, mga kapatid, mga ka-Bible study, pare-pareho tayong maghintay sa desisyon sa TRO na ilalabas ng Supreme Court. Kung pabor o hindi pabor kay Senador de la Rosa, Brother Edwin. Tama po. Pag sinabi ng Supreme Court, o Senador Bato de la Rosa, ikaw ay sumuko na. Po. At ikaw ay sumama na sa mga arresting officer Yes. ng ICC. O tapos na usapan. Po. Kasi ang iba sa ating mga kapwa Pilipino, Brother Edwin, hindi naman sila magkakapera. Oo, Brother Willie. Diyan sa usapin na yan. Nag-google ng maraming oras at pinagbubuhusan ng isip yung nangyari na yan, Brother Edwin. Oh, malakas baka drain, Brother Willie yan eh. Naku, sabi ko nga, yan bang mga politiko na yan, kilala ba kayo ng mga yan para yan pagtanggol nyo? Naman. Para makipagkagalit kayo. Di ba? Opo. Ewan ko dito sa mga masyadong maiinit pagdating sa usaping politika, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kaya ako nag-warning ako doon sa group chat ng mga exiters. Opo. Sumunod kayo sa patakaran. Sabi ko, hindi binuo tong group chat na to para pag-usapan yung politika. Kung gusto nyo kung yung mga political views nyo mapag-usapan, gumawa kayo ng sarili group chat, Brother Edwin. Huwag dito. Sila magtalo-talo, Brother Willie. Inipon ko nga yung mga exiters, Brother Edwin, para yung mga naroroon ay maalalayan Opo. Yung kanilang mga isip na masyadong ginulo nung kulto, Brother Edwin, kumbaga, mapagliwanag yung mga isipan, Di ba? Yes. Maayos, Tapos sasaksakan ng usapang politika. Walang katapusan yan, Brother Edwin. Oh, walang katapusang manipulation yan, Brother Willie. Oo. Kaya yon ang aking pakiusap na lahat. Hindi naman tayo mga abogado rito pare-pareho, no? Yes. At hindi naman tayo kilala ng mga politiko na yan. Yun ang sinasabi ko na tayo ay magpreno. Na tayo ang magkagulo. Tayo ang hindi magkaintindihan na, Brother Edwin. Yes, opo. Yun. Meron kasing mga senador na naggawa ng resolution, Brother Edwin, na sila nagsasabi na sumuko si Senador Bato de la Rosa. Sumuko na siya. Kaso nabalikan yung isa ron Naging balik sa kanya. Si Senador Ping Lacson. Opo. Bakit nung ikaw ang may kaso, ikaw ay nagtatago? Yes. Bakit ngayong ako ang may kaso inuutusan mo kung sumuko? Tama. Nung ikaw ang may kaso, hindi ka sumuko, nagtago ka. Tapos ikaw ngayon na magpapayo. Yun ang sinasabi natin, Brother Edwin. Opo. Di ba, no? Yes. Na pag talaga pag-uusapan, hindi matatapos Ay, parang ano yan, Brother Willie? Parang ka nagro-rosaryo yan. Oo. Talagang, ilan mo, yung kay Senador Ping Lacson, Opo. Hindi alam ng maraming mga kabataan ngayon yan. Ay, oo, Brother Willie. Mm-mm. Mga millennials. Oo, hindi alam na si Senador Ping Lacson nagkakaso rin nung araw. Yes. At dahil siya nung panahon na yun ay oposisyon, Brother Edwin, Opo. nagtago siya. Matagal na panahon hindi siya nakita, Brother Edwin. Oh, nawala, Brother Willie. Oo. Kahit nga si dating Senador Gringo Honasan. Yes. Natatandaan ko rin yun nagtago din, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo. Kaya nga si Senador Bato de la Rosa, meron siyang pagdaramdam kay Senador Ping Lacson. Yes. Na yun dati niyang boss sa PAOK TF. Yes. At kapwa niya, mista. Kabaro, Brother Willie. Oo, naging chief PNP rin, di ba, Opo. bakit daw naman ganon si Senador Ping Lacson sa kanya?
na siya ay hinihimok na sumuko. Samantalang nung si Senador Ping Lacson nang may kaso hindi naman siya sumukot, nagtago, Brother Edwin. Yun nga, Brother Willie, parang hindi ala sa posisyon para magpayo, no? Oo, yun ang ibig ko sabihin din, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa ating pamilya, baka kayo nagkakagalit na dyan, ano? Dahil merong ang simpatsi na kay Senador Bato de la Rosa, ano? Opo. Meron naman galit naman kay Senador Bato de la Rosa, no? Yan sila ngayon magkagalit na rin. Oo, hindi tama na yung pamilya ngayon nagkakagulo. Ano, Brother Edwin? Nag-aaway-away. Batiin ko lang si Atty. Lingad, Brother Willie, nasa Facebook. Oo. At yung kanyang ibahay ay nasa YouTube naman. Ba, nagtigisa pa, no, Brother Edwin? Magandang gabi po sa inyo. Yan. Okay. Sige, Brother Edwin. Opo. Bago tayo tumalakay ngayong gabi, ay gusto ko lang ipag-anyaya yung ating magandang paksa na ipagpapatuloy sa darating na linggo. Opo. Ang putong ng katuwaan na tatanggapin ng mga naligtas na Kristiyano sa hukuman ni Kristo ayon sa Biblia. Opo. Yan yung ating panglinggo. Yes. Brother Edwin, alas 9 ng umaga. Yes. Kasi pagka Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi Opo. ang ating schedule. Paki-invite nyo lang po ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala. Paki-like and share ang ating mga videos. At kung pwede po kayong mag-subscribe sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Yon, Brother Edwin. Opo, markahan nyo na po sa inyong kalendaryo sa linggo. Oo. Alas 9 ng umaga. Brother Willie. Oo. Tayo mag-umpisa na dito sa ating tatalakayin. Opo. May nagtanong kasi, Brother Edwin, pakibasa mo nga yung katanungan nitong isa nating ka-Bible study. Opo ang kanyang tanong galing kay Louis Montaos. Brad Willie, tanong ko lang po, 2 beses po ba hahatulan ang tao? Yung una, nasa Hebreo 9:27. Tapos yung pangalawa, yung nasa Apokalipsis 20 at 12. Yan. May nagtatanong sa atin si Brother Louis Montaos. Opo. Kaya ang ating tatalakayin, ilang beses ang hatol sa tao, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kasi may binigay siyang mga talata sa Biblia. Basahin natin. Hebreo 9:27. Ito po ang nakasulat. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayan, Brother Edwin. Opo. Sinasabi rito sa talata na kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan. Opo. Pagkatapos nito, nung kamatayan, Yes. ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, after death, pagkatapos ng kamatayan, meron ng kasunod na paghuhukom, Brother Edwin. Opo. O ngayon, Apokalipsis 20:12 naman, ang isa pang talata na ibinigay. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat. At nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Yan naman yung nakasulat yan, Brother Edwin. Opo. Na yung mga patay na nakatayo sa harapan ng luklukan, hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Opo. Ang tinatanong sa atin nitong si Brother Louie, yung tanong ay 2 beses o ba hahatulan ng tao? Tanong ni Brother Louie Montaos. Ngayon, nakahanda na ba ang ating mga Bible study sa Facebook at YouTube? Meron pa bang mga shout-out dyan, Brother Edwin? Po, batiin po muna natin, Brother Willie, bago tayo magpatuloy. Magandang gabi po kay Alan Joseph
Pulido, si Mardulay, yan, kaya Toy Maclang from New Jersey. Yan. Okay na? Opo. Sige. At umpisahan natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, pag-aralan natin yung mga talata na ibinigay. Humahabol pa, Brother Edwin. Po, galing po kay Lisel Pasqua. Magandang gabi po, Brad Willie. Out ko po yung anak ko. Happy 18th birthday. Ano po pangalan noong inyong anak na nagse-celebrate ng kanyang 18th birthday? Oo, kasi kung babae yan, Brother Willie, Dibu. Oo. Ayun. Pakibigay yung pangalan ng mabati rin natin, Brother Edwin. Yes, opo. Oo, dahil happy birthday kay Brother Vic Valenciano. Yes, oo. Tsaka kay Atty. Lilingan, Brother Willie. Happy birthday, no? Oo, belated. Gabriel Pasqua. Ayun, 21 ang kanya. Oo, lalaki pala yung anak niyang may birthday. No? Opo. Sige, at salamat po sa ating mga humahabol pa kay Kiboy. Abol, Brother Willie, tsaka si Pastor Danilo Rason, Brother Willie. Yan. Salamat po sa mga ka-Bible study natin na mga humahabol sa ating Bible studying ito. Sige, umpisahan na natin, Brother Edwin. Opo. Hebreo 9:27. Mga kapatid, mga ka-Bible study, kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Noong ako, Brad Edwin, ay estudyante pa ni Brad Eli. Opo. Ay, may nagpapabati sa Germany. Sister Opo, Marites ayan. Quen. Sabi po ni Sister Marites Quen, read ko po na si Elgina Dionisio nanonood from Germany. Ay, salamat po. As far as Germany, Brad Edwin, ano? Merong nanonood at nakinginig sa atin ngayong gabi. Yes, brother. Magandang gabi po. Ayan. Ang ibig ko sabihin, Brad Edwin, noong ako estudyante pa ni Brad Eli nung araw, Opo. bigay ko muna yung paliwanag niya rito, no? Yes. Para alam din ng mga ka-Bible study natin Opo. kung ano ang paliwanag ni Brad Eli dyan sa kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Opo, ano po ba ang paliwanag niya ni Brother Eli? Para kay Brad Eli, pag namatay ang tao, edi ililibing sa libingan. Opo. Matutulog. Yes. Matutulog ikap. Yung namatay, parang natutulog lang yan. Yes. Ngayon, maghihintay pa ng 1,000 taon. Opo. At doon sa 1,000 taon, doon ngayon mangyayari yung paghuhukom, Brad Edwin. Opo. Yun ang turo ni Brad Eli. Yun. Kumbaga, hindi agad immediately yung paghuhukom. Yes. Meron pang 1,000 taon na paghihintay. May lead time. Yun ang kay Brad Eli, Brad Edwin. Opo. Samantalang sa Biblia, pagka ating pinag-aralan, ang tao pagka namatay, Yes. kung siya ay sumasampalataya, Opo. at pagka naman hindi sumasampalataya, Brad Edwin, Yes. meron ng paghuhukom. Yes. Malalaman na agad kung saan ang destinasyon Yes. ng taong namatay. Opo. Kung siya ay sumasampalataya, Opo. siya ay tatanggapin Opo. sa langit Yes. para makasama ng Panginoong Jesucristo. Tama po. Pagka ang namatay naman po ay hindi sumasampalataya, Opo. tandaan natin namatay yung katawan. Yes. Yung kasi ang may kamatayan Yes. sa tao. Yun ang nakakaranas po ng kamatayang pisikal. Itong ating katawang pisikal. Tama po. Itong ating katawang lupa. Yes. Pag ang tao po'y namatay, ang katawang lupa ay babalik sa lupa. Amen. Amen. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yan po ang nangyayari pagka ang tao po'y namatay. Opo. Ang ating katawang alabok bumabalik
muli sa alabok. O ngayon, tayong mga tao, meron din tayong espiritu, meron din tayong kaluluwa, Brother Edwin. Opo. Unang Thessalonica 5:23, para lang maintindihan ng mga Bible study natin. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. Ito po ang kabuuan natin bilang tao. Brother Edwin. Opo. Tayo, ang ating totality, Opo. espiritu, kaluluwa at katawan. Opo. Ngayon, yan sa binabanggit na yan, na tatlo, espiritu, kaluluwa at katawan, ang nakakaranas ng kamatayang pisikal ay ang katawang pisikal. Amen. Amen. Tama po. Sang-ayon po ba ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ang nakakaranas ng kamatayang pisikal ay ang katawang pisikal. Sa Biblia po, nakasulat yon sa Santiago 2:26. Ganito po nakasulat. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ayan, Brother Edwin. Opo. Yun yung sinasabi natin na ang katawan na pisikal, Yes. yun ang nakakaranas ng kamatayan. Opo. Pagka wala na yung espiritu, hiwalay na doon sa katawan, Opo. ang katawan ay patay Tama. at kailangan ng ilibing. Tama po. Kasi pag hindi nilibing yung katawang namatay, Brother Edwin, ano mangyayari? Mapubulok, Brother Willie. Mabubulok, mamamaho. Opo. Diba, Brother Edwin? Yes, maagnas, Brother Willie. Oo, kaya ililibing. Mababalik kayo sa alabok ng lupa, Brother Edwin. Tama po. Ngayon, yung espiritu at kaluluwa, yun nga yung umalis na doon sa katawan, Brother Edwin eh. Tama po. Ayan, meron bang yung si Elgina Dionisio? Opo, nag-comment po si Elgina Dionisio. Thank you po, Ate Marites Quent, for shout out. At regards po sa lahat sa aking mga Brother Willie and Brother Ed. Thank you po and God bless. God bless you din po, Sister Elgina Dionisio. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Happy listening po, Ayun, Brother, nakakatuwa, ano? Talagang German eh. Merong nanonood at nakikinig sa atin, ano? Tama po, Brother Willie. Sana sila merong natututunan ngayon sa ating tinatalakay, ano? Opo. Sige, tuloy na natin. Yung espiritu at kaluluwa, umalis na yun sa katawan eh. Yes. Kaya patay na yung katawan, Brother Edwin. Tama po. Yung katawang namatay, ililibing. Babalik na ngayon sa lupa, Brother Edwin. Tama po. Ngayon, yung espiritu at kaluluwa, saan yun nagpupunta, Brother Edwin? Kasi sinasabi nga na meron ng paghuhukom pagkatapos ng kamatayan eh. Tama po. Yan sa paghuhukom na yan ngayon malalaman kung saan karapat-dapat pumunta yung espiritu, kaluluwa nung namatay, Brother Edwin. Opo, kung saan siya madedestino, Brother Willie. Oo. Kung siya po ay hindi sumasampalataya, Opo. doon tayo mag-focus sa hindi sumasampalataya, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo. Saan mapupunta yung namatay na hindi naman sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya kay Jesus Christ? Yung mga ayaw sa Diyos, Brother Edwin. Opo. Basahin natin ang binigay na salaysay ng Panginoong Hesus sa Lucas 16:19. Brother Edwin. Yes.
hanggang 26. Ihanda rin natin yung ating visual aid para magkaintindihan. Ano? Opo. Mayroon ng isang taong mayaman at siya nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay, Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ipagpapauna ko lang, ang binabasa po nating mga talata ng Lucas, Kapitulo 16, ang mga talata po 19 patuloy, hindi po ito talinghaga. Hindi po ito parable. Yes. Bakit ko po ito ipinagpapauna? Kasi marami po pag binasa to, Brad Edwin, Yes. ang binibigay na paliwanag, ito po'y talinghaga ng Panginoong Hesus tungkol doon sa mayaman at kay Lazaro. Yes. Gusto ko silang i-correct, Brad Edwin. Opo. Kasi pagka talinghaga, parable, wala namang proper noun, walang proper name. Tama po. Dito po'y nakabasa tayo ng pangalang Lazaro. Yan po'y proper noun. Proper name po yung Lazaro. Kaya hindi po pwedeng i-consider na ito. Yes. Sana yung mga nanonood at nakikinig, bigyang pansin yung sinasabi natin, Brad Edwin. Opo. Na pag binasa natin itong tungkol sa mayaman at kay Lazaro, hindi naman po binanggit ng Panginoong Hesus na ito po'y talinghaga. Yes. Maraming mga talinghaga na tinuro ang Panginoong Hesukristo, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. At mapapansin natin sa mga talinghaga na kanyang itinuro, walang binanggit na mga pangalan doon, Brad Edwin. Tama po. Diba nung nakaraan lang pinaksa ko yung tungkol sa talinghaga ng alibughang anak, Yes. Brad Edwin. Opo. Diba wala namang binanggit doon na pangalan? Yes, Brother Willie. Ang nakasulat lang ama, diba? Yes. May 2 anak. Opo. Diba? Yun, Brad Edwin. Yes. Pero dito paano mo ngayon paniniwala ang talinghaga yan binanggit agad pangalang Lazaro, yung pulubi, Opo. na lipos ng mga sugat. Nilalagay doon sa pintuan noong mayaman. Ngayon, ano nangyari? Tuloy natin ang basa. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulong ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Ito palang pulubi na si Lazaro. Opo. Ang daming pagkain ng mayaman sa kanyang mesa, Brother Edwin. Yes. Hindi ba lang mabigyan? Butan. Hindi ba lang maabutan? Ano? Nag-iintay na lang si Lazaro na may mahulog. May malalaglag sa lamesa. Oo, tapos ang mga aso lumapit pa sa kanya at hinihimuran ng kanyang mga sugat. Dinidila-dilaan pa yung mga sugat sa katawan ni Lazaro. Opo. Ano nangyari? Tuloy ang basa. At nangyari na namatay ang pulubi, namatay si Lazaro. Opo. Namatay yung kanyang katawan, Brother Edwin. Opo. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ng mayaman at inilibing. Namatay yung si Lazaro, Opo. namatay din naman yung mayaman. Namatay, Brother Willie. At yung mayaman, namatay yung kanyang katawan, Opo. na katawang lupa, nilibing yon, Brother Edwin. Yes. Noong mamatay si Lazaro, ito yung mga anghel. Opo. Dinala si Lazaro, yung kanyang espiritu at kaluluwa. Yes. Pinag-uusapan Opo. sa sinapupunan ni Abraham. Opo. O ngayon, namatay ang mayaman, nilibing, Brother Edwin. Yes. Ibig sabihin, yung katawan ng mayaman, nilibing. Opo. Dahil patay na, Brother Edwin, di ba? Yes. Ngayon, tuloy ang basa. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Yan, Brother Edwin. Opo.
May binabanggit na ritong Hades. Proper noun na naman ito. Yes. Dagdag na naman patunay na hindi talinghaga. Ano? Sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata. Natanaw sa malayo si Abraham. Another proper noun, Brother Edwin. Opo. Yan, Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Bigyan nating pansin yung lugar na binabangkit dito, Hades, Brother Edwin. Opo. Yung salitang Hades, Brother Edwin, Opo. sa salitang Ebreo, ito ang katumbas niyan. Kasi Hades, salitang Griego, Brother Edwin. Opo. Ngayon, ipakita natin, yan, Sheol sa Ebreo. Yes. Hades sa Griego. Hell sa English. Opo. Impyerno sa Spanish. Yes. Daigdig ng mga patay sa Tagalog. Opo. Yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, para maging pamilyar po tayo doon sa salita pag nabasa sa Biblia. Alam natin ang kahulugan. Opo. No? Sheol sa Ebreo, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kasi sa lumang tipan, mababasa yung salitang Sheol. Yung lumang tipan kasi, yan ay sinulat sa Ebreo, kaya Sheol. Opo. Ngayon, sa bagong tipan, dahil ang ginamit na wika dyan, Greek. Yun, Hades, yun ang katumbas. Opo. Ngayon, nung i-translate na sa English, naging hell. Yes. Tapos sa Kastila naman, yun yung tinatawag na impyerno. Opo. Ngayon, sa salin sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, daigdig ng mga patay. Ano dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Namatay si Lazaro, namatay yung mayaman, parehong napunta sa Hades. Amen. Amen. Mga nasa Facebook, nasa YouTube, Brother Edwin, Opo. nasundan kaya yon, nakuha kaya yung punto na yon na isang lugar lang ang pinuntahan noong parehong namatay na Lazaro at mayaman, Brother Edwin. Opo. Sige, tanungin po natin sila, Brother Willie. Nakuha po ba natin yan, mga kasama ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie? Yung pong mayaman at saka yung pulubi ay pareho pong namatay. Pero iisa po ang kanilang pinuntahan. Hades. Ang tawag po. Nakuha po ba natin yun, mga kasubaybay? Mag-comment nga po kayo kung yun po ay inyong nasundan. Pero silang namatay, ang pinuntahan nila, Brother Will, ay parehong Hades. Oo, isang lugar lang, Isang lugar Hades. lang, Hades. Oo. Ngayon, ito pong pangyayaring ito na sinasalaysay ni Jesus Christ, Brother Edwin. Opo. Ito yung bago pa siya mapako sa krus at mamatay. Yes. Kasi bahalaga na alam natin yung tiyempo na ito. Nung ito ay isalaysay ni Jesus Christ, hindi pa siya napako sa krus, hindi pa siya namatay sa krus. Yes. Kasi, bago pa si Jesus Christ mapako sa krus at mamatay sa krus, ito ang nangyayari sa lahat ng namamatay, Brother Edwin. Yes. Napupunta lahat sa Hades. Po. Sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos. Pagka namatay, iisang lugar lang ang pupuntahan. Hades. Brother Edwin. Opo. Kasi nung si Jesus Christ ay mapako na sa krus at mamatay, Yes. mabuhay na maguli, Opo. ay nagkaroon ng pagbabago, Brother Edwin. Yes. Nagkaroon na ng pagbabago. Kasi noong hindi pa siya napako sa krus at namatay, masama at mabuti, sumasampalataya, hindi sumasampalataya, isa lang ang pinupuntaan. Hades, Brother Edwin. Opo. O ngayon, yan sa Hades, natanaw nung mayaman na magkasama itong sina Abraham at Lazaro.
Yes. Ngayon, ano sabi noong mayaman, Brad Edwin? Tuloy natin ang basa. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Tuguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagat naghihirap ako sa alab na ito, Brad Edwin. Yes. Ano ang nararamdaman noong mayaman doon sa hadis ng pagdurusa? Ano po, nahihirapan po siya doon, Brother Willie. Nahihirapan siya. Ha? At ang pakiusap niya kay Amang Abraham, kung pwedeng si Lazaro suguin Opo. sa lugar ng mayaman. Yes. At si Lazaro itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Kasi sa lugar ni Abraham at Lazaro, may tubig doon, Brother Edwin. Yes. Sa lugar ng mayaman, walang tubig. Yun. Apoy ang nandoon, Brother Edwin. Oo, kaya mainit, Brother Willie. Oo, kaya sabi niya, palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Alam pala doon sa lugar ng mayaman. Mayaman, doon sa hadis ng pagdurusa. Opo. Ngayon, ano ang sabi ng Amang Abraham? Tuloy ang basa. Tatapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Ayan, Brother Edwin. Opo. Yung palang hadis na kinaroroonan noong mayaman at ni Lazaro, Yes. ano pala yun? Bagamat iisang lugar sila, Brother Edwin, Opo. magkaiba sila noong kondisyon, Lagayan. magkaiba ng kalagayan, magkaiba ng nararanasan. Yes. Si Lazaro ay nandoon sa hadis kung saan siya inaaliw. Opo. Hadis kaaliwan yun, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yun namang mayaman, nasa hadis ng kahirapan, hadis ng pagdurusa. Amen. Amen. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, itong ating pinag-aaralang ito, swerte kayo, Brother Edwin. Bakit po sila swerte, Brother Willie? Namatay si Brother Eli, hindi niya naintindihan to eh. Ay, swerte talaga. Kasi kay Brother Eli, talinghaga nga yan, Brother Edwin eh. Yes. Kay Brother Eli ko natutunan ng araw, talinghaga lang yan. Opo. Kaya hindi binigyan ni Brother Eli ng hindi niya sineryoso, Brother Edwin yan eh. O dahil talinghaga. Talinghaga lang eh. Mga kapatid, mga ka-Bible study, itong ating pinag-aaralan, mahalaga po ito eh. Yes. Kasi dito po napupunta lahat ng mga namamatay, Brother Edwin. Oo, dito lahat ang direksyon, Brother Willie. Oo. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, mag-focus tayo doon sa masama, Opo. sa hindi kumikilala sa Diyos gaya ng mayaman. Yes. Siya napunta sa hadis ng pagdurusa. At doon sa lugar na kanyang kinaroroonan, mahirap doon ang kanyang nararanasan. Opo. Mainit dahil may alab. Meron kasing apoy doon, Brother Edwin eh. Opo. O ngayon, ano sabi ni Amang Abraham dyan sa pakiusap ng mayaman? Siya ba'y pinagbigyan? Tuloy ang basa. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Deny, Brother Edwin. Yes. Hindi pwedeng pagbigyan yung pakiusap ng mayaman na si Lazaro makarating sa lugar niya. Subuin, Brother Willie. Oo, kasi mayroong nakapagitan sa kanila na malaking bangin. Opo. Hindi pwedeng pumunta yung mayaman sa lugar ni Lazaro. Yes. Si Lazaro hindi rin pwedeng pumunta sa lugar ng mayaman. Yes. Ngayon, Dahil doon sa bangin, Brother dahil may bangin eh. Opo. O ipakita yung yung visual aid. Yan sa Hades, meron diyang partition, Brother Edwin eh. May pagkakahati. Yes. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study, tingnan niyo po yung visual aid na yan, nagpapasalamat ako doon sa gumuhit niyang Brother Edwin. Opo. Isang artist na dating manggagawa sa MCGI, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo. Noong ito ay paksain ko, Brother Edwin, Opo. nagandahan siya ron sa kanyang
nadinig eh. Na kanyang napakinggan. Oo, kaya Brad Willie, gusto ko ikaw makakontribute sa pangangaral mo. Paano ka, kapatid? Ako kasi artist. Yes. Makakatulong po na maiguhit ko po yan, Brad Willie, para pagka yan tinatalakay ninyo, yung mga nakikinig, meron ding makita. Mas madaling maintindihan, Brother Willie. Oo, kaya nga visual aid, Brad Edwin. Opo. Ayan. I hope nakakatulong itong visual aid, Brad Edwin. Yes. Dito sa Hadis Kaaliwan, magkasama itong sina Abraham at Lazaro, Brad Edwin. Opo. Tapos, merong bangin na malalim, Brad Edwin. Yes. Yun yung nakapagitan eh. Opo. Nandito naman, sa kabilang dako yung mayaman sa Hadis ng pagdurusa, Opo. Brad Edwin. Yes. Nandyan yung mga hindi sumasampalataya, mga nagtakwil sa Diyos. Opo. Ngayon, focus tayo dito sa mga nagtakwil sa Diyos, sa mga hindi sumasampalataya. Yes. Pag namatay, yung tao na hindi sumasampalataya, Brad Edwin, Opo. mapupunta na agad yun sa impyerno. Opo. Matik po yun. Yun ang nangyayari, Brad Edwin, pagka namatay ang isang tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Opo. Hindi sumasampalataya kay Jesus Christ. Yes. Pag namatay yung tao na yon, diretso na agad sa impyerno. Doon agad ang destinasyon. Doon na, Brother Edwin. Yun yung sinasabi na pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. Yes. Agad-agad, alam na kung sino ang pupunta dyan sa impyerno, Brad Edwin. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook Live at sa YouTube Live. Amen po sa mga nandyan po na nakaintindi. Yan, sabi ni Brother Julius Ordones. Yun, may partition pala. Yes. Oo. Yan, 59 ang nakikita ko sa YouTube Live, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, yung kaibigan ni Sister Marites sa Germany, nakikinig. Nag-i-email. Sister Elgina. Elgina Dionisio, brother. Yan, sana po ay kayo maging suki ng ating Bible study ito. Yes. Ito po tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Opo. Pagka naman po Linggo, alas 9 ng umaga. Yes. Ayan, Sister Rizal Pascua, even po, parehas pala sila nasa ilalim. Yan. Yes. Ulitin ko ha. Yan yung mga nangyayari noong si Jesus Christ ay hindi pa namatay sa krus at napako sa krus. Yes. Pagka namatay, masama, mabuti, sumasampalataya, hindi sumasampalataya, iisa ang pinupuntahan. Hades. Yung Hades. Kaya lang, yung Hades, Brother Edwin, Opo. meron palang partition yan. Yes. Pagka ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, Yes. gaya ni Abraham, ni Lazaro, doon ka sa Hades kaaliwan. Tama po. Pero pagka ang taong namatay hindi sumasampalataya sa Diyos, doon naman sa Hades ng pagdurusa. Yes. Brad Willie, ano ba yung kalaliman na yan? Yung kalaliman, yung bangin, doon naman nakakulong ang mga fallen angels, Brad Opo. Edwin. Yes. Yung Tartaro. No? Yes. Yan naman yung mga anghel na nagkasala. Doon naman sa kalaliman, Brad Edwin. Diyan po sila, nandyan sila lahat, Brother Willie. Oo. Ngayon, dito lang tayo mag-uusap sa hindi sumasampalataya. Opo, sa Hades pagdurusa. Kasi magugulo, Brother Edwin, pagka tatalakayin ko na yung nung si Jesus Christ namatay na sa krus, tapos sinabuhay na maguli. Opo. Masyadong hahabaan eh. O, tsaka baka magkaroon ng kalituhan, Brother Willie. Oo, kaya ang focus ko lang, kasi yung binigay na talata nung nagtatanong, para sa hindi sumasampalataya kasi yung Brother Edwin eh. Yes. Yung Apokalipsis 20, Opo. 11 hanggang 12. Yes. Kaya ang aking focus na ibinibigay dito sa sa hindi sumasampalataya. Yes. Dito sa kagaya nung mayaman. Opo. Ito hindi sumasampalataya. Yes. No. Wala ngang pagmamalasakit kay Lazaro, Brother Edwin. Walang pag-ibig. Di ba? Opo. O kaya nung mamatay yung mayaman, doon napunta sa Hades ng pagdurusa. Yes. Ano ibig sabihin po mga kapatid, mga ka-Bible study?
Pagka ang namatay ay taong hindi naman sumasampalataya sa Diyos, Opo. masasama ang mga gawain, Brother Edwin. Yes. Pagka namatay, diretso agad sa impyerno. Yes. O, ngayon, magbibigay ako ng halimbawa, Brother Edwin, na masasamang tao nung mamatay, sa impyerno agad napunta. Opo. Basahin natin ang Judas 1:7. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ito ang ating mababasa sa talata. Judas 1:7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Ayan, Brother Edwin. Yung mga taga Sodoma at Gomora, Brother Edwin, Yes. kinunaw ng Diyos yung mga bayan na yun eh. Opo. Nagpaulan ng apoy at asupre. Opo. Kasi masasama ang gawain ng mga tao sa Sodoma at Gomora, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Mga hindi kumikilala sa Diyos. Tama po. Ngayon, noong nagpaulan na ang Diyos ng apoy at asupre, Opo. di namatay silang lahat, Brother Edwin. Yes. Saan sila napunta ngayon? Namatay yung kanilang katawan Opo. dahil doon sa pag-ulan ng apoy at asupre. Yes. Yung kanilang kaluluwa at espiritu, saan napunta, Brother Edwin? Napunta po dun sa parusang apoy na walang hanggan, Brother Willie. Oo, nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Sa impyerno na yan, Brother Edwin. Yes. Nasa impyerno na, pinaparusahan na. Opo. Yung mga nilipol ng Diyos na mga taga Sodoma at Gomora na mga masasamang tao, Opo. na mga hindi kumikilala sa Diyos. Amen. Amen. Malino po, masala po, palugurang pengari, kapatad. Naintindihan niyo po. Naintindihan niyo po ba yun? Yun yung sinasabi ng Biblia, Brother Edwin. Opo. Na mag-isip ka ng isang tao na hindi kumikilala sa Diyos. Masama ang gawain. Yes. Nasaan na yun? Mga karakter ng Biblia, Brother Edwin, na hindi sumasampalataya sa Diyos, hindi kumikilala, masasama ang gawain, namatay, nasaan na? Hindi ba si Judas Iscariote, Tama po. yung taksil, nag-traidor sa Panginoong Hesus? Opo. O, pag hinanap po sa Biblia, saan si Judas Iscariote, nasa impyerno na, Brother Edwin. Yung unang hari sa Israel na si Haring Saul, hindi rin naging matapat sa Diyos yung, Brother Edwin. Yes. Naging masubayin pa, rebelde. Opo. O, namatay si Haring Saul. Saan na punta si Haring Saul, Brother Edwin? Sa impyerno po. Sa impyerno, sa Sion, Yes. sa Hades. Amen. Amen. Okay, nagbibigay lang ako ng mga personahe sa Biblia na, Brother Edwin, Opo, para madaling nakilala. Opo. Si Cain, na pumatay kay Abel. Opo. Mamamatay tao si Cain, Brother Edwin. Yes. Namatay si Cain. Saan napunta? Sa impyerno po. Doon na sa impyerno. Yan. Si Terminator, si Solomon po ba saan napunta? Impyerno din po ba? Wala nga akong binabagit na Solomon, pinasok po yan. Yes. Alam mo, Brother Edwin, ako ngayon namimili ng mga personahe sa Biblia na hindi na ako mahihirapan pang magpaliwanag. Oh, less mistake, Brother Willie. Kasi si Terminator, yung kanyang tinatanong, isang paksa yung, Brother Edwin. Yes. Pagka tinanong mo yung ibang mga pastor, hindi nga isasagot kay Solomon, Brother Edwin. Opo. Ibig sabihin, komplikado yun. Yes. Kumbaga, Pasilan. hindi kagaya ng mga binibigay kong halimbawa, Brother Edwin. Opo. Wala nang singaw eh, Brother Edwin. Tsaka talagang Airtight na yun eh. pinpointed Oo. Yun talaga ang destination yun eh. Pagka ang speaker, Brother Edwin, ayaw pasakitin ng ulo ng mga nakikinig. Yes. Pag nagbigay ng halimbawa yon, airtight, walang singaw. Yes. Walang butas. Kaya nga ayaw kong bagitin si Solomon eh. Yes.
Kasi mauobliga akong magpaliwanag pa ng mahaba. Marami kang bubuksan na usapan niya, Brother Willie. Yun, Brother Edwin. Yun yung aking, hindi ibig sabihin na hindi ko kayang sagutin, Brother Edwin, yung tinatanong. Yes. Kasi 10:15 na Brother Edwin Opo, Brother Willie. Bala ko nga, mga 10:30 lang, matapos na tayo, Brother Edwin Sana nga po, pero hindi mangyayari, Brother Willie. Kasi pagpalaan tayo nagkakaedad na, Brother Edwin, Opo. meron na kasi kung mga gabi na pagka yung tulog ko nakalampas hindi ko na mahabol, Brother Edwin Hintayin mo uling dumating, Brother Willie. Oo, kaya naisip ko, pagka gabi, wag na nating paabuti ng alas 11, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Lalo pagka merong trabaho, meron pang mga gagawin, Sa kinabukasan. Kinabukasan. Lalo pagka balik uli eskwela, ang mga estudyante, Brother Edwin. Yun, kaya yung tinatanong ni Terminator tungkol kay Solomon, kasi kakailanganin ko ng kahit mga 1 oras yan para talagang yan maipaintindi, Brother Edwin Haba-haba palang oras, Brother Willie. Kaya ako kumbaga pinili ko si Cain para talagang eksakto na, Brother Edwin. Nalala kong marami pang mga kailangan ipaliwanag. Tama po. Sabi ni Sir Charlie Vergara, one time pag-usapan natin. Kuyang Solomon. Oo. Sige po, Sir Charlie, okay naman po sa akin yan. Eto na, Brother Edwin, Opo. Si Cain, impyerno yun. Yes. Yung ginawa niyang pagpatay kay Abel, Opo. Tapos, sino pa si Haring Saul? Yung pagiging rebelde niya sa Diyos. Yes. Yan. Impyerno yun. Opo. Tapos, sa bagong tipa naman, si Judas Iscariote na nagtaksil kay Jesus Christ, impyerno yun. Opo. Yung mga taga Sodoma at Gomorrah, Brother Edwin, Opo. nilipol ng Diyos, Yes. nasa impyerno na rin. Opo. Ngayon, ito yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung impyerno, hindi pa yan ang final. Hindi pa yan ang final na hatol ng Diyos. Hindi pa yan ang final na destinasyon ng mga hindi sumasampalataya, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Yung Apokalipsis 20:11, 20:12, Brother Edwin. Opo. Ito yung final. Kaya yung nagtatanong sa atin, Brother Edwin, ilang beses daw ba yung ang tao'y hahatulan? Opo. Di ba yun nga yung aking pinaglilingkod ngayong gabi. Opo, hinihimay-himay, Brother Willie. Oo, namatay yung taong masama. Dito lang tayo sa masama nakapokus. Yes. Sa hindi sumasampalataya. Opo. Doon sa impyerno yon. Yes. Paparusahan na doon, Brother Edwin. Opo. Ngayon, time will come. Darating ang panahon, Brother Edwin, Yes. na silang mga nasa impyerno, Opo. aalisin ng Diyos sa impyerno. Yes. Para naman iharap dito sa talatang babasahin natin. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan. Ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Tuloy. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Tandaan natin yung Hades, yan nga yung impyerno. Yes. Nandyan nga sa impyerno yung mga hindi sumasampalataya, Opo. mga patay. Yes. Kaya tinatawag na patay mga ka-Bible study kasi mga hiwalay sa Diyos. Yes, walang kaugnayan. Walang relasyon sa Diyos, walang kaugnayan sa Diyos. Tama po. Bagamat sila po ay buhay na physically, yung mga binabanggit dito na iniharap sa luklukang maputi. Opo. Physically, buhay na sila, Brother Edwin. Tama po. Pero tinatawag pa rin patay kasi sila ay spiritually dead. Tama po. Hiwalay sa Diyos. Amen. Amen. Naintindihan po? Malino po, basala po, kalugurang pengari kapatad.
Naintindihan niyo po ba yon? Merong mga tao sa harap ng Diyos, patay sila. Yes. Kahit sila buhay pa, Brad Edwin. Ano? Opo. Pagka sila'y walang relasyon sa Diyos, mga walang kaugnayan sa Diyos, dahil sa kasalanan, sila hiwalay sa Diyos, kaya sila patay. Mapa. Ngayon, sabi dito, ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila hinatulan, bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. Tuloy. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Brad Edwin, Opo. yun palang Hades, yung impyerno. Opo. Darating pala ang araw, mismong yun ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yes. Iba ang impyerno sa dagat-dagatang apoy. Amen. Tama po. Lumalabas mas malaki yung dagat-dagatang apoy. Oo, kasi Brother Willie, ibubulid eh. Oo. Diba? Iuhulog doon, Brother Willie. Yes. Mismo yung Hades. Yung mismo Hades ang ilalagay doon. Ilalagay, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Opo. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga katwid ay ang dagat-dagatang apoy. Tuloy. At kung ang sino man ay hindi nasumpong nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ano ang dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Yung lahat pala ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, Opo. tumatanggi kay Jesus Christ. Yes. Pag namatay, Brad Edwin, mapupunta muna sa impyerno. Yes. Doon muna sila paparusahan. Impyerno. Sa impyerno. Opo. Ngayon, hindi pa ang impyerno ang katapusan, Brad Edwin. Opo. Hindi pa yun ang pinal na destinasyon nila. Opo. Ang pinal na destinasyon ay ang dagat-dagatang apoy. Yes. Doon sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng nanggaling na sa impyerno, Brad Edwin. Yes. Kaya wala nang maliligtas kahit isa. Yan sa nakita ni Apostol Juan na mga nakatayo sa harapan ng luklukang maputi. Kahit isa wala nang naligtas, Brad Edwin. Yes. Kasi mangyayari yan after 1,000 years, Opo. Brad Edwin. Kasi mabubuhay muna lahat nung kay Jesus Christ bago mag 1,000 years. Yes. Lahat ng mga namatay na sumasampalataya bago mag-start ng 1,000 years ng paghahari ng Panginoong Jesus dito sa lupa, lahat sila bubuhayin Yes. para makasama sa paghahari sa 1,000 taon. Yes. Ngayon, paglipas ng 1,000 taon, Brad Edwin, Opo. meron namang mga bubuhaying mga patay. Opo. At sila nga yung mga ihaharap sa luklukang maputi. Opo. Ngayon, lahat silang haharap sa luklukang maputi. Mabubuklat yung mga aklat para malaman yung grado ng parusa na ipaparusa dito sa mga nanggaling na sa impyerno, Brad Edwin. Ibig sabihin, Brother Willie, may mga grado-grado pala ng parusa. Grado-grado ng parusa ang igagawad yan sa mga nanggaling sa impyerno. Ang dagat-dagatang apoy, Brad Edwin, ang pinaka-final destination. Para maintindihan ng mga nakikinig sa atin sa Facebook at sa YouTube, Brad Edwin. Opo. Iba noong mga nakaraang taon na tayo ay nakapag-Bible study sa Pampanga Provincial Jail. Opo. Diba? Yes. Yung mga inmates doon, Opo. diba, may mga kaso sila kaya sila doon sa PPJ Yes. nakapiit. Opo. Doon sila nakulong. Yes. Habang kasing yung kanilang mga kaso ay dinididig pa sa korte, doon muna sila sa PPJ, di ba, Brad Edwin? Opo. Pero nung lumabas na yung desisyon ng korte, Brad Edwin, Opo. na ang sabi noong huwes, dapat dahil ang kanyang kaso ay droga, Yes. naglabas na guilty siya, Brad Edwin, yun ang desisyon. Opo. Ang order ni Judge alisin sa Pampanga Provincial Jail at dalhin na sa BJMP, sa Muntinlupa. Opo. Ano dapat maintindihan ng mga nakikinig, Brad Edwin? Ano po? Ang final, yung BJMP.
Muntinlupa. Yung Muntinlupa. Opo. Hindi yung Pampangang Provincial Jail. Yes. Diba? Opo. Parang ganito sa Baliwag. May city jail ang Baliwag, Brother Edwin. Opo. Maraming nakakulong dyan sa city jail. Yes. Sa Malolo City Jail, di ba, Brother Edwin? Tama po. Ngayon, pagka yung mga kaso nung mga nakakulong dyan sa mga jail na binanggit natin, Opo. eto na, lumabas na yung desisyon ng korte. Yes. At ang desisyon sila ilipat sa PJMP sa Muntinlupa. Yes. Yun ang final, Brother Edwin. Opo. Yun ang final destination. Yes. Doon na sila talaga habang buhay na mabibilanggo pag yun ang desisyon ni judge. Habang buhay na pagkabilanggo. Di ba, Brother Edwin? Doon na. Eka ng iba, Brother Willie, doon ka na mamamatay. Yes. Kumbaga, Brother Edwin, ganito. Ang impyerno ay stopover lang. Yes. Stopover pa lang yan. Di ba? Opo. Ang pinaka-pinal na destinasyon ay ang dagat-dagatang apoy. Ngayon, pakitanong mo nga, Brother Edwin, kung naintindihan tayo ng mga nasa Facebook at nasa YouTube. Nasundan po ba natin yun, mga kasama? Meron pong stopover. Yun po yung impyerno. Ngayon, yung impyerno po, yun naman po ay ibubulid doon sa dagat-dagatang Apoy. Kaya yung impyerno, pasok doon sa dagat-dagatang apoy eh. Mas malaki po yung dagat-dagatang apoy doon sa Impyerno. Yan po ba natin yun? Kaya nga po na ibinigay na example ni Brother Willie, ang kaso po ay nasa mga municipalities, nasa probinsya, nakadetain po sila habang dinidinig yung kanilang mga kaso. Pero po pagka lumabas na po yung judgment, the judge, ang order ikaw ay kailangan mo ng mag-serve ng 12 years na pagkakakulong, obligado ilipat ka sa Muntinlupa, Brother Willie. O habang buhay. Dadaling ka sa sa Muntinlupa. Yes. Yun na ang final destination. Oo. Sabi po ng Terminator, kumbaga, pansamantala lang sila sa impyerno dahil ang pinaka-final nilang lahat na destination ay sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw. Maliwanag po. Salamat. Salamat. Yeah. Kay Sir Charlie Vergara. Clear. Sabi po ni Attorney Lingad, parang detention facility. Yun. Durusa. Ang Hades pagdurusa, Opo, tama. Doon muna. Doon muna siya, Brother Edwin. Yes. Habang wala pa yung final, Habang nililitis pa, Brother Willie. Oo. Kasi wala nang maliligtas, Brother Edwin, diyan sa Apokalipsis 20:12. Yes. Lahat ay tatayo sa harapan ng luklukang maputi, Brother Edwin. Opo. Para na lang basahan noong grado ng parusa. Yes. Na ipaparusa sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Doon. Kasi doon sa dagat-dagatang apoy, Brother Edwin, grado-grado parusa doon. Opo. Sa dagat-dagatang apoy, meron dong lugar na mainit. Yes. Merong mas mainit. Yes. At pinakamainit. Okay. Doon, Brother Edwin. Para palang Muntinlupa, Brother Willie. Bakit naman? May medium. May maximum. May may kasunod doon. Grado-grado din, Brother Willie. May Bartolina pa. May Bartolina. Depende sa kaso, Brother Willie. Talaga ang kaso mo medyo malupit. Sa maximum. Yun. Maximum security at tawag doon. Yun yung ibig natin sabihin, Brother Edwin. At sana yung nagtanong sa atin, naintindihan, Brother Edwin? Opo. Sino nga uli yung nagtanong? Si Louis Montaos. Montaos. Yun. Kasi, kaya ako naman, Brother Edwin, hindi ko na binigyan ng pagtalakay yung mga sumasampalataya, Opo. Kasi, nakapokus siya ron sa sa paparusahan, Yes. Doon sa hahatulan, Oo. 20:12 ng Apokalipsis, naalala ko si Brad Eli, Brad Edwin. Binabasa ito ni Brad Eli para
yung mga tinuturuan niya, hikayatin niya na gumawa ng gumawa, Brad Edwin eh. Kasi sabi ni Brad Eli, saan po tayo hahatulan mga kapatid? Ayon sa mga gawa. Sukat ba naman si Brad Eli, ginamit na batayin ito para ituro sa mga miyembro na kailangan gumawa para maligtas. Kasi sa gawa daw hahatulan yung mga binabanggit dito ni Apostol Juan. Pagka pinag-aralan mo yan, Brad Edwin, mga patay nga ang tawag eh. Yes. Mga hiwalay sa Diyos eh. Tama. Paano ang pinag-uusapan dito kaligtasan? Malayo. Malayo. Ang pinag-uusapan dito, Brad Edwin, yung mga patay na yan, doon sa mga aklat, nakasulat yung mga ginawa nila, Brad Edwin, di ba? Yes. Opo. Titingnan kung anong grado ng parusa ang kailangan ipataw sa kanila. Yes. Ha? Paano si Brad Eli, most sensible preacher, hindi niya naintindihan na walang Kristiyano dito kahit isa? Brother Willie. Hindi naman mga Kristiyano ang tinutukoy dito eh. Opo. Mga patay, mga hiwalay kay Kristo yan. Mga patay dahil sa kasalanan, Brother Edwin. Opo, mga hindi sumasampalataya yan, brother. Oo. Yun yung aking dyan, gustong ihabol, ipapansin sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Opo. Yun kasing mga sumasampalataya, Brother Edwin. Ihabol ko na ng kapraso. No? Sige po. Nung si Jesus Christ kasi ay mamatay sa krus at mabuhay na maguli. Yes. Yung Hades kaaliwan, yung kinaroroonan noong Lazaro at amang Abraham. Opo. Brother Edwin. Yes. Nabakanti na yun eh. Opo. Wala nang nagpupunta doon. Yes. Kasi pagka namatay ngayon ng Kristiyano, diretso na sa langit, Brother Edwin. Yes, tinatanggap na. Tinatanggap na sa langit, hindi na po dadaan pa sa Hades kaaliwan. Nagkakaintindihan po. Wala nang waiting area, Brother Willie. Si Jesus Christ, pinuntahan niya yung kalaliman na yan, Brother Edwin. Opo. At lahat nung nasa Hades kaaliwan, sinundo niya, Opo. pinalaya niya at isinama na niya sa langit. Opo. Ngayon, mahabang paksa ulihan, Brother Edwin. Gusto yung umakit sa langit, Brother Willie. Lahat na nandun sa Hades kaaliwan, Sinama na niya. Kaya bakante na yung Hades kaaliwan. Yes. Hindi na ngayon nagkakaroon ng laman yun. Ang nagkakaroon na lang ng laman, patuloy-tuloy, ang Hades pagdurusa, Brother Edwin. Tama. Ayun, para lang maintindihan ng mga ka-Bible study, ang nangyayari pagkatapos na si Jesus Christ ay mapako sa krus at pabuhay na maguli, Brother Edwin. Yes, may changes, Brother Willie. May pagbabago na nangyari. Opo. Kung noong araw, kailangan pang mapunta ng sumasampalataya sa Hades kaaliwan. Opo. Kasi si Jesus Christ, hindi pa niya nagagawa yung kanyang misyon na maging manunubos. Tama. Brother Edwin. Opo. Hindi pa niya napagbabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan, Brother Edwin. Yes. O kaya namatay yung sumasampalataya, doon siya mag-i-stay muna sa Hades kaaliwan. Yes. Hades paraiso ang tawag ng mga Bible scholars, Brother Edwin. Mapa. Ngayon, yung Hades pagdurusa, yun ay patuloy-tuloy na nagkakaroon ng mga nailalagay doon, Brother Edwin. Tama po. Oras-oras, araw-araw. Mayroong mga napupunta doon na mga hindi sumasampalataya. Yes. Ngayon, sila doon muna i-hold, Brother Edwin. Holding area. Holding area kasi hihintayin pa yung paglipas ng 1,000 taon. Yes. Saka pa lang sila ihaharap sabay-sabay dito sa luklukang maputi. Yun. Para silang lahat naman ibulid sa dagat-dagatang apoy. Kasama na doon si Satanas, Yes. ang mga fallen angels, Brother Edwin. Okay? Sa ating mga nasa Facebook Live, YouTube Live, naintindihan na po ba natin yan? Siguro, Brother Edwin, dahil yan ay naipaglingkod na natin ng malinaw, Opo. pwede na tayo sa mga prayer request. Opo, bigyan Para na po. tayo baka tapos na ng maaga.
Po, bigyan na po natin ng oras at pagkakataon ng mga prayer request po. Ibigay niyo po ang kompletong pangalan ng tao na may sakit at yung pong sakit at karamdaman na ating pong ihingi at ilalapit ang kagalingan sa atin. Si Brother Enrico Lingan. Opo, brother. Prayer request niya yung kanyang mataas na blood sugar tapos mataas na blood pressure. No? Sige, pag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, mataas na blood pressure, mataas na blood sugar, inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Brother Enrico Lingan. Yes. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, ipagkaloob ang normal na blood pressure, normal na blood sugar sa buong katawan ni Brother Enrico Lingan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pag-pray po natin si Russell Juan sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, pagkaloob na maging normal ang hemoglobin na katawan ni Russell Juan. Sa pangalan ni Jesus, dugo ni Jesus, pagkaloob din ang kagalingan, siglahan at mahabang buhay kay Russell. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Brother Joventeus, hernia at prostate cancer sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, hernia, prostate cancer, inuutusang mawala sa katawan ni Brother Joventeus. Sa dugo ni Jesus, kagalingan, ipagkaloob sa buong katawan ni Brother Joventeus. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Meron pa ba dyan, Brother Edwin, na mga prayer requests? Sana dito sa aking cellphone, Brother Willie, at sa ating chat box ay wala na po, Brother Willie. Oo, hindi na tayo nag-break, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Kasi nga sabi ko, kung pwedeng matapos natin ng mas maaga bago mag-alas 11, no? Mas maganda na yun, ano? Oo, Brother Willie. O kaya, sige, kung wala na dyang mga prayer request, tayo po'y gumawa na po ng ating commanding prayer para po sa lahat. Kayo na po ang magbanggit, magsabi kung ano-anong mga sakit, karamdaman yan, na uutusan po nating mawala sa mga katawan natin, sa mga mahal natin sa buhay, at sa pananampalataya po sa Panginoong Hesus ay tanggapin natin ang kagalingan. Meron bang humahabol na prayer request, Brother Edwin? Sister ko po, si Rowena Arman, Brother Ed, na mild stroke po. Now ay nagpapadali. Rowena Arman. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, mild stroke, inuutusang umalis, mawala sa katawan ni Rowena Parman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa buong katawan ni Rowena Parman. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, para po sa ating lahat, sumabay po tayo, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa mga katawan natin at sa ating mga mahal sa buhay ang anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sa mga ka-Bible study po natin na ngayong gabi po ay nakaramdam na bumuti, guminhawa ang kanilang mga kalagayan. Umanggap po ng instant healing at gradual healing. Pasalamat po tayo sa ating Panginoong Hesus. Gawa po tayo ng short video testimony, written testimony bilang pasasalamat po natin sa ating Panginoong Hesus. Sige po, sa ating mga ka-Bible study, tayo po ay maglo-closing prayer na para sa pagtatapos po ng ating Bible study ngayon. Brother Edwin.
po kay Sister Elgina Dionisio. Thank you daw po, Brother Willie. Welcome po, Sister Elgina Dionisio. Sige po, tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Ama naming banal, na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Minsan pa po sa aming pong pagtatapos, sa aming pong programa, kami po muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa isang mabuting pagkakataon na muli mo pong ipinagkaloob sa amin na makasama po namin ang aming mga taga-subaybay sa pag-aaral ng iyong mga banal. Muli mo pong ipagkaloob na ito po yung makapagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin at magamit po namin sa pang-araw-araw po namin. Salamat po sa patuloy na pagkasangkapan mo po sa amin ni Brother Willie bilang instrumento ng pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. Maging daan po ito upang maraming bilang ng mga tao ang aming pong mahikayat na magbalik loob at maglingkod sa iyong marangal na pangalan. Ama, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapwa-tao, ang aming mga kaibigan, kakilala, na palagi po namin nakakasama. Aming pong programa, pagkaloob mo po sa lalong madaling panahon, sila po ay aming makasama sa aming pong mga ginagawang paglilingkod. Ama, patuloy mo pong pagpalain aming mga kapatid na kusang loob, nagmamalasakit, kusang loob na tumutulong at nagbibigay ng kusang tulong para sa iyo banal na gawain. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga paghahanap buhay, pagninegosyo at pagtatrabaho, maging pagpapala po, Ama, unang-una sa iyong banal na iglesia. Ikalawa po, sa kanilang mga mahal. Ang iyong banal na gawain, ang pagpapaganap ng mabuting balita sa Facebook Live at YouTube Live, tulungan mo pong palagi na maipangaral ang iyong mga salita. Lakipan ng mga himala, pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman, maranasan po ng aming mga kapwa-tao ang iyong dakila at wagas na pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Ama, pakidamay mo na po ang aming mga anak, ang mga musmus na bata na ipinagkatiwala mo po sa bawat isa sa amin. Itiwala po kami higit sa aming pag-iingat ng magagawa mo aming mga anak. Amin pong pansamantalang hiwa-hiwalay ngayong gabi sa aming pagtulog at sa kabuuan po ng gabing ito. Sa iyong mapagpalang mga kamay, ipinagkakatiwala po namin aming mga buhay at kapalaran. Ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin ang masarap na pagtulog, masarap na pamamahinga. Ilayo mo po kami sa kamay ng masasamang tao sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Ilayo mo rin po kami, Ama, sa mga masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatayan. At sa araw ng bukas, panibagong buhay, lakas at mabuting pagkakataon ang patuloy mo pong ipagkaloob sa bawat isa sa upang magamit namin sa aming pong kaya at patapat na paglilingkod. Masampalataya kami ng buong puso na lahat ng aming panalangin, kahilingan ay yun na pong ipinatanggap sa bawat isa. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos, Panginoong Hesukristo. Amen. Yan, sa lahat po na aming mga nakasama ngayong gabi, sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie, kay Sir Carlos Vergara, magandang gabi po. Salamat po sa inyong sa inyong pagsama sa amin ni Brother Willie sa aming programa. Hanggang sa susunod po naming pagtatanghal ni Brother Willie, kami po asa na kayo po ay aming nakakasama. Si Brother Edwin Santiago, kunin po natin ang pag-iingat, pag-iligtas ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Really? Salamat po sa mga kapatid. Salamat po sa ating mga ka-Bible study. Sa inyong tuloy-tuloy na suporta dito po sa ating programa. Sa inyong mga kusang loob na mga tulong para po makapagpatuloy po ang ating pangangaral ng mga salita ng Diyos. Salamat din po sa inyong mga oras na ibinibigay, sa inyong mga panalangin. Kayo din po, salamat sa mga tumatangkilik at sumusuporta dito po sa ating libro na Pinoy Walking Bible. Salamat po sa lahat ng nag-avail na po ng libro na yan at sa lahat po ng mga nagkakaroon ng interest na magkaroon ng kopya. Ang pagbili po ninyo ng libro ay inyo pong pagsuporta sa kasalukuyang proyekto ng iglesia, ang pagpapalagay po ng mga solar panel dito po sa ating bahay-sambahan. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Good night and God bless po.